Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinaryong Filipino. Nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na siguro ilang oras from now or maybe bukas, abangan po ninyo magsasalita po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So titingnan natin kung ano yung mga detalye, pero mga kaka-receive po tayo ng mga information na talagang may masamang balak po silang gawin sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan po ninyo, sinabi po ni Montolfo ang mga tao na responsable upang pabagsakin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at iupo si Sara Duterte. At saka pasabog din yung sinabi niya na tatlo po sa mga personalidad. No? Andyan po si Sara Duterte, si Chavez, andyan din po yung si Pulong Duterte. Di umano ang financier ng destabilization. So aside from that, bubuhayin nila yung issue ng pulburon-pulburon video na wala na, hindi na pinag-uusapan. So yun po, mga kamunting tinig, ang inaasahan nating gawin ng mga destabilizers. Pero ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay talagang ayon sa info, magsasalita. Siguro gawin niya sa press conference para ipaalam sa taong bayan kung ano na po yung mga update. Kasi marami pong natatamaan dito sa issue ng flood control projects. Marami po ang mga Pilipino na gustong panagutin, pagbayarin, ikulong ang lahat ng involved dito po sa flood control issue. Dito po sa flood control anomaly. So mga kamunting tinig, be excited. Dahil pag once na ituloy ng mga tao, mga personalidad na napangalanan po ni Montolfo, at alam ko siguro hindi lang si Montolfo ang may alam yan, alam na rin po yan ng palasyo, kaya lang mahinahon po ang galaw. Kasi nga, ang ating mahal na Pangulo ay naaayon sa due process, naaayon sa batas ang lahat ng kanyang mga hakbang, including yung pagpapanagot sa mga involved sa korupsyon sa Department of Public Works and Highway. At ito pa, mga kamunting tinig, yung kasong rebellion and sedition na isinampa both Celes and Kiko Barsaga, hindi lang po sila. Marami pa mga naka-line up. At tayo, favor tayo doon. Okay? Kasi, hindi na maganda ang kanilang ginagawa. So, yan lang muna. Okay? So, update lang tayo. Mag-abang-abang sa mga posts sa Facebook dahil malapit na po yung kanilang itinakdang rally. Alam naman natin kung sino yung mga involved, sino yung mga nanawagan. Nandiyan po si Chavez, Singson. Nabanggit din po na isa sa mga financier di umano ng destabilization. Kasi si Chavez ay nananawagan ng pagbaba ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ewan ko nga ba kung bakit atat na atat sila. Mag-iimbestiga pa naman. And at the same time, good luck sa Independent Commission for Infrastructure. Yan po ay ibuod. Yan po ay bahagi din po yan ng gustong ipaabot ng ating mahal na Pangulo based po sa information. Actually, may mga nagpo-post na sa Facebook tungkol po sa abangan po natin kung ano po ang sasabihin ng ating mahal na Pangulo tungkol po doon sa flood control issues. Kasi ang Pangulo ay wala pong pinagtatakpan dito. Lahat po managot ang dapat managot, magbayad ang dapat magbayad, makulong ang dapat makulong dahil buwis po ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Buhay po ng ating bansa, no? Ang nakasalalay dito, kinabukasan po ng susunod na henerasyon ang nakasalalay dito. So hindi po tinutulugan
ng gobyerno, lalong-lalo na yung ating mga line agencies na naatasan upang panagutin. Andyan yung Department of Justice, andyan yung NBI, andyan yung Ombudsman. Oh. So, pinapabuild up yung case na hindi po malusutan. Tama yung sinabi ng ating mahal na Pangulo na hindi lang po basta-basta magsampa ka ng kaso without vetting, without analyzing, and at the same time gathering primary informations para po mapanagot. Kailangan dito conviction. Hindi lang yung pabilisan ng pagsampa ng kaso na kulang-kulang naman sa ebidensya, madidismiss po yun ng korte. So, pinag-aralan po yan ng mabuti. Kaya humanda tayo dahil ako naman, ang main dream ko is that, of course, meron pong magiging liable and accountable sa mga ganito. Kasi presidente lang yung hindi nila malabi eh. So, lahat ng mga kongresista, lahat ng mga senador, lahat ng mga kontraktor, construction companies, or individuals from private sector involved sa ganitong klaseng anomalies na ito, papanagutin. Okay? So, baka magulat kayo na, yung kandidato pala na to, idol na idol ninyo, pero sasampahan po ng kaso. So, ang atin dito is may conviction. Tulungan natin ang gobyerno ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil kaya nga niya ito ibinunyag para po sa taong bayan, para po tayo makapag-analyze, para po tayo makapag-discern. No? Hindi po dapat tayo magkakawatak-watak sa issue ng pagpapanagot kung sino po ang maisala. Halimbawa, si Juan de la Cruz gusto nyong ipapanagutin. E paano? Ginagather pa yung mga ebidensya. Kasi ipa-file mo yun, wala eh. So nag-iingat po ang ating gobyerno para hindi po malusutan. Kasi once na hindi organized ang pagpapresent ng ebidensya, mauwi lang yan po sa dismissal. Sayang naman ang effort. Ganyan ang due process. Hindi mo kayang agad-agad damputin. O tingnan mo si Kiko Barzaga, si Celes, di ba? Pinag-aaralan po yun ng mga line agencies natin o ng mga otoridad natin kung paano po sila sampahan ng kaso. Ang kanila kasing ginagawa is klaro pong destabilization, klaro pong may sense of rebellion and sense of sedition dahil nang hikayat po sa mga Pilipino na mag-alsa, na pababagsakin ang gobyerno na ito at klaro po na ipinapanawagan nila na magpalit po ng gobyerno. And that's part of rebellion. That's part of sedition. Kasi kung hindi mo na gusto ang gobyerno, yan ang gagawin mo. Pero sa punto na ito, paano mo hindi magugustuhan ng gobyerno ang presidente mismo ang nabulgar ng katiwalian, hindi lamang sa kanyang administration, kay subject for investigation, kundi po yung mga nakaraang administration. So yan po mga kamunting tinig, pinaalala ko lang sa inyo, niremind ko lang sa inyo, pinapaalam ko lang sa inyo na maybe any moment from now or bukas, magpapalabas po ng statement ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Abangan po natin yan. Kasi po mayroon siyang sasabihin tungkol po sa issue ng flood control. Kasi yung iba dyan, tumatakas na. Katulad po ni Secretary Bunuan, bakit po nakakalabas yun? Dapat hindi po sila nakakalabas. Bakit po hindi sila nalagay sa whole departure order? So what's the purpose of going outside the country? Meron bang iniiwasan? Kasi magsisimula po ang investigation ng Independent Commission for Infrastructure, televised, as far as my knowledge is concerned, is tomorrow, November 14. Ang dami po nating aabangan mga kamunting tinig at marami pong mga dahilan para ma-excite po tayo. Kasi ito po ay first time na ang Pangulo mismo ang nagbulgar ng katiwalian. Wala siyang sinasanto, no? Wala siyang kung sino-sino. Managot ang dapat managot kahit na naging kaalyado pa niya o kaalyado niya pa ngayon sa kasalukuyan. Hindi po tinutuloy ng Pangulo yan. Binigay kayo, binigyan kayo ng posisyon, inupo kayo para po magiging bahagi kayo ng serbisyo publiko to make this country great again. No, yan ang vision ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung iba, umabuso, they abuse their power to the extent na talagang kickback na lang ang kanilang pinapahalagahan. That's the reason why a lot of flood control projects na kung saan in the state of substandard. Plus, ito pa yung mga ghost
Nakakalungkot because the report is completed, but upon verification and investigations and validations, there's no single construction at all. So, ayan po, ito po ang inyong lingkod, mga kamunting tinig, Sir Glenn, ang munting tinig ng Ordinary Filipino. At kung kayo po ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng activity dito po sa ating munting tinig channel. Bye-bye and God bless.